Sa mga nagaganap na tensyon at krisis sa Middle East, muling napupunta sa sentro ng pandaigdigang usapan ng Iran, isang bansang may kakayahang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa gitna ng sigalot nito sa Israel, banta ng digmaan at patuloy na pressure mula sa Amerika, lumilitaw ang isang mahalagang tanong: gaano nga ba talaga kalakas ang Iran, hindi lamang sa larangan ng militar kundi pati na rin sa ekonomiya na siyang bumubuhay sa kakayahan nitong tumagal sa krisis? Sa kabila ng mga sanctions at diplomatic isolation, nananatiling aktibo ang Iran sa regional power plays. Ngunit sapat ba talaga ang lakas nito upang sabayan ng mga kalaban, o mas malakas lamang ito sa imahe kaysa sa aktual na kakayahan? Sa pagtatalakay mga kapatid kung gaano kalakas ang Iran bilang isang bansa, mahalagang suriin ang dalawang pangunahing haligi ng kapangyarihan nito, ang kanilang military power at ang ekonomiya. Sa larangan ng militar, kinikilala ang Iran bilang isa sa mga pinakamalaking puwersa sa rehiyon sa gitnang silangan na karaniwang niraranggo sa top 15 hanggang sa top 20 sa buong mundo ayon sa Global Firepower. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kalibel nito ang mga global superpowers tulad ng Estados Unidos o China, lalo na sa aspeto ng advanced technology at global force projection. Ang lakas ng Iran ay mas nakatuon sa regional dominance gamit ang kanilang strategic positioning, malaking manpower at sari-saring arsenal. Dahil dito, nagiging mahalagang aktor ang Iran sa anumang tensyon sa Middle East dahil ang kakayahan nitong magdulot ng destabilization o deterrence ay may direktang epekto sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang Iran mga kapatid ay may tinatayang humigit kumulang 610,000 aktibong mga sundalo at mahigit 350,000 reservist. Bukod pa riyan, mayroon din silang mahigit 1,000,000 kasapi ng Basij at paramilitary forces na maaring immobilize sa oras ng krisis. Ang militar ng Iran ay nahahati sa dalawang pangunahing organisasyon. Ang mga ito ay ang kanilang regular na armed forces o Artish na nakatuon sa traditional na depensa ng teritoryo at ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na mayroong mas malawak na impluensyang politikal, ideolohikal at panrehiyon. Ang natatanging dual command structure na ito ay nagbibigay sa Iran ng kakayahan hindi lamang sa conventional warfare, kundi lalo na sa asymmetric warfare, covert operation at paggamit ng proxy forces sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Dahil dito, nagiging mas komplikado at mas mahirap kontrahin ang military strategy ng Iran kumpara sa mga bansang umaasa lamang sa iisang command structure. Pagdating sa konbensyonal na kagamitan, mayroong matibay na pundasyon ng Iran sa ground forces na binubuo ng libu-libong tangke, mga armored vehicles at artillery units na nakakalat sa iba't ibang strategic areas ng bansa. Ang ganitong lakas ay nagbibigay sa Iran ng kakayahang ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa direktang paglusob. Yun nga lang, mas limitado ang kanilang Air Force at Navy kung ikukumpara sa malalaking military powers tulad ng Amerika at ilan nitong regional rivals. Dahil sa mga sanctions at kakulangan sa access sa pinakabagong teknolohiya, maraming aircraft at barko ng Iran ang luma na at nangangailangan ng patuloy na maintenance. Dahil dito, sadyang umaasa ang Iran sa missile systems, mga drones at asymmetric strategies upang mapalakas ang kanilang overall defense posture. Ngayon mga kapatid, isa sa pinakamalakas at pinaka-iconic na bahagi ng kapangyarihang militar ng Iran ay ang ballistic missile program at ang mabilis na pag-unlad ng kanilang mga drones. Ito ang nagsisilbing backbone ng kanilang deterrence posture, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon laban sa mga pangunahing karibal tulad ng Israel at Estados Unidos. Sa kabila ng limitasyon sa Air Force, bumawi naman ang Iran sa pamamagitan ng pamumuhunan sa missiles na may iba't ibang range at precision, pati na rin sa mga drones na kayang magsagawa ng surveillance at strike missions. Ang kanilang malawak at diversified na missile arsenal ay nagbibigay sa kanila ng tinatawag na area denial capability, isang kakayahang gawing mataas ang gastos ng anumang paglusob. Ibig sabihin, kahit hindi kasing advanced ng kanluraning air power ang Iran, kaya nitong pahirapan, hadlangan at pigilan ng kaaway sa pamamagitan ng banta ng mabilis at malawakang missile retaliation. Bukod sa military manpower at pisikal na arsenal, malaki rin ang naging papel ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at ng Quds Force sa pagpapalawak ng kapangyarihan at impluensya ng Iran sa loob at labas ng bansa. Ang IRGC ay hindi lamang isang karaniwang puwersang militar. Ito ay isang makapangyarihang institusyon na may sariling Navy, Aerospace Division, cyber units at direktang kontrol sa ballistic missile at drone programs ng Iran. Hiwalay ito sa regular na hukbo at direktang loyal sa pinakamataas na leader ng bansa, kaya naman may malalim itong impluensya sa politika at seguridad. Ang Quds Force naman ay isang elite unit ng IRGC, ang pangunahing instrumento ng Tehran sa external operations. Kilala ito sa pagsuporta at pag-armas sa mga proxy forces tulad ng Hezbollah sa Lebanon, mga Shia militia sa Iraq at ang mga grupong kaalyado sa Syria at Yemen. Sa pamagitan ng mga grupong ito, nakakagawa ang Iran ng indirect power projection o nababago nila ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ng hindi direktang nakikidigma. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ang IRGC at Quds Force bilang sentro ng estratehikong lakas ng Iran sa Middle East.
Sa global military rankings mga kapatid, ang Iran ay madalas na nakapwesto sa hanay ng top 15 hanggang top 20 sa buong mundo, batay sa mga index tulad ng Global Firepower at iba pang military power assessment. Ang ranggong ito ay pangunahing nakabatay sa laki ng kanilang manpower, lawak ng kanilang missile at drone capabilities at sa natatanging kakayahan nilang mag-operate at magsuporta ng proxy forces sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Ngunit mahalagang linawin na ang mataas na ranggo ay hindi otomatikong katumbas ng pagiging dominanteng military power. Hindi nangunguna ang Iran sa larangan ng advanced military technology, modern fighter aircraft o integrated naval power na taglay ng mga superpowers tulad ng Estados Unidos at China. Dahil dito sa isang direktang conventional conflict laban sa malalaking kapangyarihan, mabilis na may lalantad ang kanilang mga kahinaan. Kaya ang estratehiya ng Iran ay hindi umasa sa harapang digmaan, kundi sa deterrence, attrition at asymmetric pressure na kayang magdulot ng malaking gasto sa kalaban. Pagdating sa military, lumilitaw na kahit malakas ang Iran sa rehiyon, mayroon pa rin silang malalaking mga limitasyon sa economic at international relation. Dahil sa mga dekadang sanctions mula sa Amerika at iba pang Western country, ang ekonomiya ng Iran ay hindi ganap na umunlad sa pandaigdigang saklaw. Patuloy itong tinatamaan ng mataas na inflation, mabilis na pagbagsak ng halaga ng riyal at limitadong access sa international na merkado. Ang mga sanctions ay direktang nakakaapekto sa kanilang oil exports, ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa, at sa foreign exchange reserves na siyang mahalaga sa pag-stabilize ng ekonomiya. Bilang resulta, kahit may malakas na military posture ang bansa, nahaharap pa rin ito sa matinding hamon sa pagpapatakbo ng modernong ekonomiya, pag-secure ng foreign investment at pagpapanatili ng domestic stability. Ang sitwasyong ito ay naglilimita rin sa kakayahan ng Iran na gamitin ang economic power bilang bintahe sa diplomatikong arena. Ayon mga kapatid, sa lumalabas na mga data, bagamat mayroong malalaking reserbang langis at natural gas ang Iran, hindi nito ganap na napapakinabangan ang yaman na ito dahil sa patuloy na mga sanksyon at matinding geopolitical tensions. Katunayan, noong nakaraang taon, bumaba ang kanila mismong produksyon at export ng langis na direktang nakaapekto sa government revenue at naging sanhi ng malaking contraction sa ekonomiya. Ayon sa IMF at World Bank, ang projected GDP growth ng Iran sa taong 2025 ay halos zero o napakababa, isang malinaw na indikasyon ng malalim na krisis sa ekonomiya. Dahil dito, ang Iran ay nahaharap sa hamon na balansehin ang gastusin sa militar at domestic welfare habang pinipilit pa ring panatilihin ang impluensya sa rehiyon. Ang kakulangan sa pondo at foreign investment ay naglilimita sa kakayahan ng bansa na i-modernize ang infrastructure at mapanatili ang standard of living ng mamamayan. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin at serbisyo sa Iran ay naglalarawan ng lalim ng krisis sa kanilang ekonomiya. Ang inflation at patuloy na pagbaba ng halagang Iranian rial na kamakailan ay umabot sa pinakamababang record ay nagdudulot ng direktang epekto sa kakayahan ng ordinaryong mamamayan na makabili ng pangangailangan. Kahit na may strategic resources tulad ng langis at natural gas, hindi pa rin sapat ang kita mula rito upang may taguyod ang isang malusog at sustainable na ekonomiya. Bukod sa epekto ng international sanctions, ang domestic structural issues tulad ng kahinaan sa pamamahala, korupsyon at hindi balancing fiscal policies ay nagiging dahilan ng malawakang discontent sa populasyon. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapalakas ng tensyon sa lipunan dahil habang lumalala ang kahirapan, lumalaki rin ang pressure sa pamahalaan para magpatupad ng reforma o magbigay ng solusyon. Ibig sabihin, ang Iran ay nahaharap sa dual challenge. Una, ang panatilihin ng regional influence at ang sabay na tugunan ang lumalalang ekonomiya sa loob ng bansa. Ang istruktura sa ekonomiya ng Iran mga kapatid ay matagal nang nakasentro sa langis at natural gas na naging pangunahing pinagmumulan ng kanilang kita at foreign exchange. Noong una, ang oil sector ay nagbibigay ng malaking bahagi ng GDP at export revenue sa bansa, kaya't naging pangunahing dahilan ito ng kanilang paglago at nagbigay ng estratehikong kapangyarihan sa geopolitics. Ngunit mabilis ding nasisira ang sistemang ito kapag mayroong external pressure tulad ng mga international sanctions o geopolitical tensions na nagriresulta sa pagbaba ng oil output at exports. Kaya naman, ang dating kalakasan ng Iran ay ngayon nagiging economic liability dahil ang labis na pag-asa sa isang sektor ay naglalantad sa Iran sa isang kahinaan. Bukod pa rito, ang kanilang domestic inefficiencies, korupsyon at kawalan ng diversified industries ay lalo pang nagpapabigat sa kakayahan ng kanilang ekonomiya na tumugon sa krisis. Sa kabila ng matinding pressure sa ekonomiya at international sanctions, mayroon pa namang ilang sektor sa Iran tulad ng services, manufacturing at non-oil industries na nagbibigay pa rin ng bahagyang resilience at oportunidad para sa kanilang paglago. Ngunit ang pangkalahatang malasuspensyon na kalagayan ng ekonomiya, mataas na inflation, devalued currency at mabagal na investment ay nagdudulot ng malawakang kahirapan at pangamba sa lipunan. Ito rin ay nagpapakita ng isang malinaw na estratehikong hamon para sa Iran. Habang malakas at may impluensya ang bansa sa militar at rehiyon, limitado naman ang kakayahan nitong panatilihin ang economic stability na sumusuporta sa ganitong kapangyarihan.
Ang imbalance na ito ay nagdudulot ng matinding tensyon sa loob ng bansa at nagpapahirap sa pagbuo ng long-term national strategy. Isa pang malinaw na indikasyon ng lumalalang tensyon sa ekonomiya ng Iran ay ang pag-resign ng Central Bank Chief, isang hakbang na nagpadala ng matinding signal sa lokal at international na merkado. Ang pagbagsak ng Iranian rial ay nagpapakita kung gaano kahirap kontrolin ng tiran ang presyo ng pangunahing bilihin at fiscal stability sa harap ng matinding sanction at domestic pressures. Ang pangyayaring ito ay malinaw na nagpapatunay na kahit mayroon silang malakas na militar at arsenal, hindi pa rin sapat ang kapangyarihang ito upang pigilan ang economic deterioration. Sa katunayan, ang kombinasyon ng foreign sanctions, domestic mismanagement at geopolitical isolation ay nagdudulot ng systemic economic vulnerability na maaring magpahina sa kakayahan ng Estado na panatilihin ang kapangyarihan sa loob at impluensya sa rehiyon. May mga analyst na nagsasabi na sa kabila ng matagal at matinding sanction, nagawa pa ring manatiling operational at resilient ang Iran sa loob ng maraming dekada ng international pressure. Ang kanilang military strategy ay malinaw na nakaangkla sa asymmetric capabilities tulad ng missile programs, drones at paggamit ng mga proxy forces. Sa halip na umasa lamang sa conventional force, ang impluensya nila sa mga proxy groups at control sa mga strategic choke points gaya ng Strait of Hormuz ay nagbibigay sa Iran ng malakas na posisyon sa regional geopolitics na nagagawa nilang gamitin bilang deterrent sa mas malalakas na militar tulad ng United States. Subalit kapag tinitignan ang kabuang larawan, malinaw ang malaking agwat sa pagitan ng kanilang military footprint at economic resources na naglilimita sa kakayahan ng bansa na suportahan ang isang sustained conventional conflict o malakihang deployment. Sa huli mga kapatid, ang tanong kung gaano kalakas ang Iran ay hindi lamang basta bilang ng sundalo, missile o GDP. Ito ay mas komplikado, isang pagsusuri ng kabuang kapangyarihan sa rehiyon, ng strategic posture at ng kakayahang magpanatili ng kapangyarihan sa mahabang panahon. May kakayahan ng Iran na maglunsad ng malawakang military operation, magpalakas ng deterrence at impluensya ng mga allies at proxies sa gitnang silangan. Ngunit ang kanilang economic fragility, sanctions at domestic structural problems ay malinaw na humahadlang sa long-term sustainability ng kanilang kapangyarihan. Sa madaling salita, ang Iran ay tunay na regional power sa militar. Ngunit ang kanilang kakulangan sa pundasyon sa ekonomiya ay naglilimita sa abot at tagal ng kanilang impluensya. Ang kanilang kapangyarihan ay malakas tignan, ngunit may malinaw na hangganan at kahinaan sa ilalim ng pandaigdigang pressure at internal constraints. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?